Amen. Good morning mga kapatid. Itong ginagawa natin ngayon, yun na sinasabi ng Diyos na mananatili tayo sa aral ng mga apostol. Noong araw natin, yung Thanksgiving Day to the Lord, December 30. Yung December 30, in-acknowledge ni Brother Manny yun na giving of the best sa buong iglesia. Ngayon, ang ginawa ni Brother Manny, binigyan na kami ng karapatan. Kami na ang mag-decision kung anong araw kami magbibigay ng Thanksgiving. Kaya inalis na natin ang December 30. Ang Thanksgiving Day to the Lord natin ngayon. Ngayon yung every second Sunday na December, yun yung foundation day natin. Tsaka agape feasting. Ngayon, ayon sa panukat na isinusukat natin, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos sabi ng mga Israelita, paano po namin magagawa ang gawa ng Diyos? Panampalatayaan nyo yung aking sinugo. Pag sinabing panampalatayaan nyo yung mga kautusan ng isinugo niya, susundin natin. Isa ito sa Revelation kay Brother Manny. Kumbaga sa katulad nyo, halimbawa, naghahanap buhay kayo, meron kayong 15 or 30 na mga salary nyo, di ba? Pero pagdating ng December 25, binibigyan kayo ng 13-month pay, 14-month pay, tsaka bonus. Ngayon, ganun din kami. Yung mga regular salary namin na binibigay ng tayo sa opening, every December din, nagkakaroon kami ng time na tumanggap ng 13-month pay. So, ganun lang din. Ngayon, meron din idinigreto si Brother Manny, yung wave opening. Sa inyo naman, mid-year bonus naman yun sa inyo. Sa amin naman yun. Ganun din. So, ganun din ang sistema, spiritually, materially, ganun din na halos Talagang, kaya lang tayo, binigyan tayo ng Diyos ng apostol na kung ano ang revelation ng apostol at sinusunod natin, nagiging bahagi tayo ng ministeryo niya at ang mga pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Basahin natin, Philippians 4:3. Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong. Na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemento at ng iba pang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasusulat sa aklat ng buhay. So ang apostol, mayroong kamanggagawa. Ibig sabihin ng kamanggagawa, kung ano yung ginagawa ng apostol, gagawin din natin. So kamanggagawa tayo. Parang ganito, kamanggagawa tayo ng Panginoong Hesus. Yung ginawa ng Panginoong Hesus, magiging kamanggagawa tayo, gagawin din natin. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, nag-preach siya ng kaligtasan. Ganun din tayo, bilang kamanggagawa ng Panginoon. Susunod tayo sa pagliligtas ng kaluluwa ng mga tao. Ginaganap ni Brother Manny every December 10, ang giving of the best. So ginaganap din natin yun. Depende sa date na ibibigay ng bishop. Kung ano yung date na yun, yun yung Thanksgiving Day. Who is the burden of the church? Inalis ko yung December 30. Kaya ganun din repetitive lang So ginawa ko na naglalagay ako ng date every December. Kung ano yung giving of the best natin. Pero yung December, second Sunday ng December, automatic yung foundation day natin yun. Tsaka agape feasting. Quarterly. So kapag sinasabing ka manggagawa tayo ng Panginoong Hesus, gumagawa tayo ayon alinsunod sa kautusan ng apostol. At marami ring nagpatuloy ng paggawa kasama ni Cristo, sabi sa Luke 8. Yung kanilang mga tinatangkilik ang ipinaglilingkod nila sa Panginoon. Kasi nalulugod ang Diyos dun Tatangkilikin natin siya ng ating tinatangkilik. Ito sabi niya, Luke 8, 1-3. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa bayan at mga nayo na pinapangalan, dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama niya yung 12. At ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu, at sa mga sakit si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya 7 demonyo ang nagsialis. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. So ang ginagawa nitong mga tagasunod na to, yung tinatangkilik nila. Ipinaglilingkod nila sa Panginoon. Ngayon, ano ba yung tinatangkilik natin? Marami tayong tinatangkilik. Yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, sa iyo yan
Yung pera mo, yung oras mo, itatangkilik natin sa para na sa ganun, malugod ang Diyos sa atin, sabi sa Proverbs 3:9. Pag nalugod ang Diyos, tiyak na may gagawin siya. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Pag sinabing pangaralan, i-honor mo, bibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Magpupugay tayo sa Diyos, kakamba tayo, dadakilain ng Diyos, ng ating mga tinatangkilik. At ang unang-unang ibibigay natin sa Diyos, yung Espiritu at kaluluwa natin. At magagawa natin yan kung iaalay natin yung katawang buhay natin bilang handog na buhay. So tinatangkilik natin ang katawan. Yung pera natin, tinatangkilik natin, nagbibigay tayo ng best offer. Ngayon, ayon sa pananampalataya, pinanampalataya mo, sukat na, doon ka susukatin ng Diyos. Kasi pwedeng pasaganahin tayo ng Diyos sa lahat ng bagay kung matutupad natin ang paraan ng pagbibigay. Sabi sa 2 Corinthians 9:7-8. Magbigay ang bawat isa sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Alam nyo, ginamit ito ni Soriano na wala na daw tayo magbigay na. Hindi, yung pagbibigay mo ng tayo, kailangan maluwag sa puso. Masaya kang ibibigay mo yun. Kasi masaya kang ipaagaw yung tinatangkilik mo eh. Kasi may nalalaman ka, lalo tumatagal dun sa langit. Sabi sa Hebrews 10:34. Kahit ka na maagaw ang aanin mo rito ang pera dito, gamitin mo para itangkilik, pagawalatiin mo ang Diyos. Binibigyan tayo ng pagpapala para pagpalain natin ang unang-una ang Diyos dahil lahat ng mga tao. Ito sabi niya, Hebrews 10:34. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga may tanikala at tinatanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong mga tinatangkilik, kalibasa inyong nalalamang mayroon kayo ng inyong sarili ng mga pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Alam natin, meron tayong eternal na bagay ito sa lupa. Bukod sa espiritu at kaluluwa natin, makakasama natin ng Diyos forever and ever, glorified body. Hindi naman natin kailangan ng pera dun eh. Katakot-takot na kayamanan natin, yung tirahan natin doon, kayamanan yan eh. Di ba yung flooring natin, gold? Yung mga pader natin doon, mga gawa sa lahat ng gems, na mga mamahalin gems dito sa mundo. Ang flooring natin doon, lantay na ginto. Yung pintuan natin yun, yung gate, made of pearls. Pili mo kayamanan dito nga, pinagpapatayan ng mga tao yung kayamanan. Samantalang natin, tatapakan lang natin yun. Titirhan lang natin yun. Kasi eternal yun eh. Kasi yung mga gems, yung mga gold na yan, yan yung huling-huling ano eh. Huling-huling ano ng chemicals eh. Huling-huling destinasyon. Kasi matagal din ginawa ng nature yung gold. Yung diamonds, it takes thousands and millions of years bago mabuo yan. Yung pearl, hindi naman basta may pearl eh. Lalagay muna yan sa oyster, tapos ilan daan taon yung dadaan bago maging pearl yan. Katulad natin, bago tayo talaga maging tunay na lingkod ng Diyos, dadaan tayo sa apoy. Magiging ginto tayong lahat. At ang magiging ginto natin, maging kamanggagawa ka ng Panginoong Jesus. Kamanggagawa ka ng sinugo. Kasi nalulugod ang Diyos kapag ang sinugo niya, niluluwalhati mo. Napakadaming sample ng ganyan. Yung si Rahab nga lang eh. Kung titignan mo ang criteria ni Rahab, parang hindi pagpapalay. Bakit? Prostitute eh. Hindi naman tinitignan ng Diyos kung rapist ka o prostitute ka o masama ka. Ang tinitignan ng Diyos yung puso mo kung gaano mo tinanggap ang sinugo niya, tinulungan mo. Kaya nang tinanggap natin si Brother Manny, alam niyo, may revelation ako dyan eh. Hindi ko mababayaan ang sinugo. Kaya ang lahat ng support ko na kay Brother Manny, uusigin si Brother Manny ng iglesia. Alam mo, uusig sa'yo, hindi naman ibang tao yung kasama mo eh. Yun na sinasabi sa Acts 20:28 eh. Na mga kasamahan nyo din ang uusig sa inyo eh. Hindi naman si Kristo, di ba umuusig kay Kristo? Hindi ba si Judas Iscariote? Kasi ang kalawang lumalabas sa bakal. Lalabas din sa inyo yung masasamang tao. Hindi naman sa langit. Nandun ang katarungan ng Diyos, nag-ahari ka ba na may lumabas na demonyo? Di ba sabi sa Ecclesiastes, kung saan mayroong katarungan, mayroong kasamaan. Kung saan may kabutihan, may kasamaan. So hindi ko umulangit eh, wala lalabas na masama doon. Kasi may free will nga eh. Alam ng Diyos yung mangyayari ng lahat, kaya may counter-attack na siya kaagad eh. Planado na ng Diyos ang lahat eh. Kaya nang ginawa ng Diyos sa atin, titignan sa atin, sino yung tunay na sumasampalataya sa mga isinugo.
Kaya sabi ni Cristo, kung paano isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Kaya kami mga sugo, binigyan kami ng kapangyarihan. Matindi yung kapangyarihan binigay sa amin sa John 20:21-23. Matindi yung kapangyarihan na to. Pero tinawag tayo para magpala, hindi sumumpa. Kagagamitin ko itong verse na to sa pagpapala. Magpapala ako, hindi ako susumpa. Kasi matalab ang pagsumpa ng may mga authority. Lalo na't may dahilan, grabe. Ito sabi, John 20:21-23. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo kung paanong pagkakasugo sa akin na Ama, gayon ko din kayo isinusugo. So may authority. Paano tayo nagkaroon ng authority isinugo? Bakit? Isinugo tayo ni Apostle Brother Manny. Ba't ako nagkaroon ng authority bishop, pastor? Isinugo ako ni Brother Manny. Paano nagkaroon ng authority si Jesus? Isinugo siya ng Ama. Paano nagkaroon ng authority yung 12? Isinugo ni Kristo. So kapag tinatanggap mo yung nagsugo, tinatanggap mo yung nagsugo. Pag hindi mo tinanggap yung isinugo, hindi mo tinanggap ang nagsugo. Kaya grabe ka doon. Pag hindi mo pinagpala ang isinugo, susumpain ka ng Diyos. Pag sinumpa mo yun, susumpain ka. Eh bakit ka pupunta doon? Isinugo ka, magpala ka. Tinawag tayo para magpala eh. Hindi para magtaboy ng tao. Sabi ni Kristo, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, sa anong paraan, di ko itinataboy. Kasi bago ka makapunta kay Jesus Christ, ibibigay ng Ama sa kay Jesus. Kasi ang lahat ng bagay galing sa Ama. Lahat ng bagay, plano ng Ama. Siya ang buong administrator ng lahat ng bagay. Siya ang Almighty God. Kaya yung sinasalita ni Kristo, hindi galing sa Kanya, yung galing sa Ama. Yung itinatag na iglesia ni Kristo, itinatag ng Ama yun, iglesia ng Ama yun. Kaya naglalagay lang ng authority ang Ama. Siya ang ulo ng iglesia. Kumbaga sa ganito doon sa John 15, ang Ama ang magsasaka. Jesus is the vine and we are the branches. So apart from me, you can do nothing, sabi ni Kristo. Sa King James Version nga, without me, you can do nothing. Hindi lang yung apart malayo, pero yung without me, wala ka sa akin, wala kang magagawa. Kung wala ang Diyos sa'yo, wala kang magagawa. Kahit ano gawin yung pagkakabuti, pagkakabanal, useless lahat yun, wala si Kristo sa iyo eh. Kaya binibigay muna ng Diyos si Kristo. Iniibig muna ng Diyos tayo bago natin siya ibigin. Paano nalaman ng Diyos na iniibig natin siya? Siya ang God Almighty. Alam niya sa pasimula lang kung sino iibig sa Kanya. Kaya ang ginawa niya, sinulat na yun sa aklat ng buhay. Tapos tinawag niya, hinirang niya, tapos binigyan niya sinangkapan niya ng lahat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ibinigay ang Espiritu Santo gagabay sa waling araw para matubos yung kaligtasan. So alam na ng Ama lahat ng bagay. Yung beforehand, alam na niya eh. May counter-attack na siya sa lahat eh. Lahat magaganap eh. At walang bagay na hindi written, it must be done. At napakalapit na ng araw, mga kapatid. Grabe na naglalabas ang false doctrines, false teaching sa internet. Mag-iingat kayo sa internet. Meron sinasabi doon na Jesus Christ is not good. May sinasabi pa doon na ganito, ano nangyari before the creation? Pero alam mo, kung ano nangyari before the creation, hindi naman nakasulat yun. Ang nakasulat lang, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos alam nila kung ano nangyari before the creation of heaven. Ano yun? Dahil pa nila ang Diyos. Pag gano'n ang title, huwag mo nang basahin yun. Apo, ano na yun? Blasphemy to the Holy Spirit. Blasphemy to the teachings of Christ na yun eh. Huwag mo nang babasahin sa tingin mo, title pa lang. Ako, title pa lang. Narate ako. Blasphemy. Hindi ko na pinupasok kasi baka masingitan ka tayo ng maling aral. Delikado. Pag nasingitan kahit isang maling aral lang, parang gangrena yan. Cancer cells yan eh. Papatay ng maraming cells. Isang cells lang na cancer cells pumasok sa katawan mo, tinabayaan mo, lalaganap yan. Kaya sabi, yung munting yeast eh, umaambok yan eh. Kaya sabi, alisin nyo ang masamang tao sa inyo. Kasi nagpapaambok ang yeast eh, isang maling aral lang. Tignan mo, lahat ng religion, puro may maling aral. Wala na, isa lang. Sabi nga na yun, isa lang ang matsukay mo sa utos, nasuway mo na lahat eh. Kaya napakahalaga ng binigay sa atin ng Holy Spirit. At nandun naman ang anointing ng Holy Spirit, nagagabayan tayo. At tayo na nga lang ang nalalabing iglesia, lagi sumusunod sa Word of God. Kasi yan ang buhay natin. Kalakip tayo ni Kristo. Tinawag tayong kasama ni Kristo. Nabubuhay tayo kay Kristo. Tayo ang ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church. Kung mo nakapasan na tayo, Amen ka Lord Jesus na tayo. So rapture na tayong lahat mga kapatid. Basta't manatili na tayo sa pananampalataya. Huwag kang bibitaw ng pananampalataya. Fight a good fight of it.
mangyayari at mangyayari. Kasi lahat na tayo, matitisyon tayo sa maraming bagay. Pero yung banal, matuwid at mabuti, hindi natitisyon yun sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos, gusto mo sundin. Lahat ng salita ng Diyos, pinapamuhay mo. Kaya lang, hindi natin nagagawa minsan yun. Alam ng Diyos yun eh. Kaya sabi niya, inaalala ko kayo na kayo galing sa alikabok. Kaya ang sino man pinagpala ng Diyos, hindi ibinibilang ang kasalanan sa Kanya. Kaya yung mga kasalanan natin na hindi na ibinibilang ng Diyos, dahil alam ng Diyos sa puso natin, we are perfect in the eyes of God. Ang importante lang ikaw. Huwag kang papayag na mailigaw ka ni Satanas. You have to fight a good fight of faith. At isa nga itong pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin, every giving of the best, pag naniniwala ka dito na ito yung revelation ng Diyos kay Brother Manny, pinaniniwalaan mo na ito yung masagaan ng pagpapala sa iyo. Masagaan ang pagpapala mo. Pero kung hindi ka naniniwala, hindi ka mapagpapala. Kasi ang Diyos nagpapala sa sumasampalataya. Nalulugod siya sa sumasampalataya. Hindi ka naniniwala, ano gagawin ng Diyos? Bahala ka sa buhay mo. Alam niyo, nung araw, pag nag-giving of the best doon sa barat, lahat ng pera ko ubus talaga, zero bulls ako. May jeep na mga arkil kaya makakauwi ba kahit wala pa masahe. So ganun kaya ito ko mo sa Panginoon Yung giving of the best mo, kahit maliit o malaki, alam ng Diyos siya kung the best yan. Kasi yung di ba, yung balo na naglilimos, sabi ni Cristo, mas pinagpala yung balo na yun, na naglilimos ng handog, kesa doon sa inyong lahat na nandiyan. Bakit? Kasi yung kakainin na niya, pag-aari na niya, ibinigay pa niya lahat. Nada. Zero. Wala siyang naiwan sa pera niya. Todo lahat. Bakit? Alam naman lilimos yun, bukat may maglilimos ulit sa kanya, masagana pa Pwede niya pa. Ganun din tayo, alam natin. Parang si Abraham. Alam ni Abraham na pag pinatay niya si Isaac, bubuhayin naman. Di aalay ko na. O di ba, yun ang sistema kasi yung burnt offering, pasusunod mo na, payag na maagaw yung binasa ko, Hebrews 10:34. Basahin ulit natin yun. Kasi kailangan payag ang agawin ng pag-aari mo. Yung iba, minamahal ang pera Hebrews 10:34. Sapagkat kayo nang dihahabag sa mga may tanikala at tinatanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong mga pag-aari. Palibhasa inyong nalalamang, mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal, eternal. Alam mo, may bahay ka doon sa langit. Alam mo, kasama mo ang Diyos forever and ever. Kaya sabi sa Matthew 6 ang ganito Matthew 6:19-21. Huwag kayo mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhuway at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng inyong kayamanan sa langit, na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi naghuhuway at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, dumodoon naman ang iyong puso. So kung ang kayamanan mo ay ang Diyos, sapat na yun. The Lord is my shepherd, I shall not want. Natagpuan mo na yung kayamanan mo Pag natagpuan mo na ba hinahanap mo, hahanapin mo ba? Natagpuan mo na nga Tapos na. Tapos na ang paghahanap. So dapat, unsettled ka na. I shall not want na. Aanin pa natin yung maraming pera dito. Yung pera natin, pagpapala natin sa Diyos. Kaya sabi, parangalan mo ang Diyos ng iyong tinatangkilik. Pag ginagawa mo yung pagsunod sa Diyos, aalisan ka ng sakit. Sabi sa Exodus 15. Exodus 15:26. At sinabi, kung didinggin mo ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mata, at iyong didingin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala ako ilalagay na sakit sa iyo kagaya ng ibinigay ko sa Ehipsyo. Ako ang Panginoon nagpapagaling sa iyo. Kasi ang sakit nanggagaling kay Satanas Ngayon, bibigyan ka ng sakit ng Diyos. Kung papayag siya, bibigyan ka ng sakit ni Satanas. So, ang Diyos ang nagdidesisyon kung magkakasakit ka. Pero kung magiging masunurin ka,
walang sakit na ibibigay sa iyo, sabi ng Diyos. Exodus 23:25. At iyong paglilingkuran ng Panginoon yung Diyos at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Kasi alam nyo, kahit ang dami mong pera, pag may sakit ka, wala nang kwenta pera. May sakit ka, gusto mo pumunta ng Boracay, hindi ka makakapunta kasi may sakit ka. Gusto mo pumunta at masilayan mo man lang ang itsura ng Japan, hindi ka makakapunta, may sakit ka. Kahit saan dito sa Pilipinas, gusto mo mamasyal kahit ay may sakit ka. Kaya nga sinasabi na health is wealth eh. Totoo yun. Kayamanan yung kalusugan. Kasi lalo na pag nag-iedad tayo, pag lumagpas ka na ng 40, at takot-takot na sakit na ma-encounter mo. Life of sorrow begins at 40. Kaya yung first 40 years mo, sa iyo yun eh. Gawin mo na lahat ng gusto mo doon, sa iyo yun eh. Gift of God yun, sabi sa Ecclesiastes 3:12, 3:10, 3:22. It is a gift of God. You have to be, you labor, magpakasagana ka, mag-enjoy ka. First 40 years mo, sa iyo yun eh. Pero yung next 40 years mo, tuturuan ka na ng Diyos maglingkod. At yung last 40 years mo, maglilingkod ka na. Ecclesiastes, basahin natin yan. Ecclesiastes 3:12. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan ng lahat niyang ginagawa sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. This is a gift of God. 22. Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi kundi ang tayo magalak sa kanyang mga gawa. Sapagkat siyang kanyang bahagi, sapagkat sino mababalik sa kanya upang makita ang maya sa pagkamatay niya. Si Solomon, kaya nga ginawa niya lahat ng gusto niya. Sa Ecclesiastes 2, chapter 2. Lahat ng maibigan niya, ginawa niya. Nagpapagalak sa puso niya, para sabi niya, ano itong kagalakang ito'y ulod? Useless, walang kabuluhan lahat ng bagay. Nagawa niya lahat. Siya pinakamayaman, pinakamatalino, useless lahat. Yung sobrang talino mo, sobrang yaman mo, useless lahat yun pag wala ka sa Diyos. Pag nasa Diyos ka, kahit wala ka. Kaya bakit? Ikaw may pag-aari ng lahat ng bagay. We are the heir of God eh. Lahat ng creation ng Diyos, pamana sa atin. Ipamamana sa atin yung New Jerusalem. At dito sa lupa, magiging matagaan na buhay mo, sumunod ka lang. If my words abide in you, you abide as anything, I will give it to you. Samantalahin natin yun. Sunod ka ng sunod. E di humingi ka ng humingi. Lahat ng gusto mo, hingin mo. Walang bagay na hindi ibibigay ng Diyos sa atin kasi nalulugod siya sa atin. Kasi anak niya tayo eh. Hindi niya napupurbahan niya pag humihingi ka sa Diyos, binibigay. Bakit? Masunurin ka. Purbahan mo, huwag kang mga sunurin, sumpa aabutin mo. Kaya nga sabi na Diyos, subukan niyo ako sa bagay na ito. Walang Bible verse na sinasabi na Diyos, sa tayo sa offering lang. Bakit? Yun ang susi eh. Para makabalikan doon sa Garden of Eden. Kasi yung Garden of Eden, nandun ang supply, warehouse ng Diyos yun eh. Lahat ng supply ni Adan at ni Eva, nandun lahat. Kung gagawin lang nila, magparami. Iisa lang ang utos, sumuway pa. Iisa na nga lang ang utos, sinuway pa eh. Pero si Lucifer may isang utos din, na gustong-gusto ng lahat ng tao. Alam niya kung ano utos ni Satanas? Do what you want. Do what you want. Gawin mo gusto mong gawin. Isa lang ang utos ni Lucifer, yun lang. Bakit? Yun ang unang niyang ginawa eh. Akala niya, kung kakain siya ng bunga ng pagkalamtaman mali, kung magiging Diyos siya. Kasi gusto niya maging Diyos eh. Kaya sabi niya, mabubuksan siya sa tamang mali. Eh, full of wisdom na siya, naging tanga pa rin. Nakita mo, yun ang ginamit niya kay Eva. Sinabi ba ng Diyos na kapag kinain mo yan, mamamatay ka rin? Hindi. Pag kinain mo yan, mabubuksan ng isip, magiging katulad kayo ng Diyos. Malalaman mo mabuti at masama, di ba? Subukan mo. At tapos ano nangyari? Bumaba ang Diyos. Hinahanap yung dalawa. Sabi niya yung Diyos sa kanya. Sabi nila, wala ho kasi kami sa plot eh. Sino may sabi sa inyo, wala kayo sa, kumain kayo ng bunga ng pagkaalam na ba eh? Ano sabi ni Eva? Kasi tinukso po ako ng ahas, dinaya ako eh. Pagdating naman kay Eva, ni Adan, pinakahinuha ko ng ni Eva eh. Kasi ba kanya-kanya nasisihan.
Kanya-kanya ng turuan, di ba? Dapat may culpa. I am the culprit. Lahat na nagaganap sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Yan ang pinagpasyad mo eh. Lahat ng dinesisyon natin, harapin mo. Yan ang pinili mo eh. Kaya ayon sa pagpapasya mo, doon ka igagalang ng Diyos eh. Kaya ang sabi ng Diyos, yes or no lang eh. Pag hindi yes or no, sama-sama yun. 5:37 ng mga Q. na yun pala. Dadapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayo makilaban sa mga masang tao, kundi sa ani. Dadapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayo makilaban sa masamang tao, kundi sa sino man tayo masumang, parang hindi ito. Tama, 37, hindi 39. Dapat ang magiging pananalangin niyo, oo. Hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. So pag sinabi mo na nasa median ka o bakla, tomboy ka, masama na yun. It's rather you say yes, no. Inulit na yun sa New Testament. Sa James 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. So, iko-condemn ka eh. Kasi bakla ka eh, nasa media, walang media. Kanino ka ba? Sa Diyos ka ba o kay Satanas? Pag sa Diyos ka, hindi ka kay Satanas. Pag sa Satanas ka, hindi ka sa Diyos. You cannot serve two masters. Sabi ng Bible. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa mamon o sa pera. Kasi yun ang ginagamit ni Satanas sa lupa, pera. Money makes the world go around eh. If money speaks, everybody listen. Lahat ng tao may katapat na pera. Totoo yun. Kaya natutunan ni Pablo Escobar yun eh. Alam niya kung paano mag-bribery. Lahat ng tao may katapat na pera. Na-tasting niya yun eh. Kumuha siya ng droga sa Bolivia, dumaan siya ng sa Central America, nahuli sila ng pulis eh. O nung mahuli ng pulis, i-detain sila, kaya nausap na yung pulis, sabi niya, huwag mo kong i-detain, babayaran kita, magkano ba gusto mo? Nag-presyo. O di binayaran niya, lusot sila. Ang ginawa naman yung sundalo na, kasi sila dadaan, nuhuli sila. Humihingi ng presyo. Hanggang sa umabot na siya sa chief of police, pinuresyuhan niya rin. Si El Chapo, ganun din. Everybody has money, everybody. Lahat may kalakip na presyo eh. Lahat totoo naman yun kasi tao eh. Tingnan mo sa gobyerno, katakot ang grabe corruption. Hindi mahahalis yung tao yun eh. Lalo yung mga may authority eh. Ang dali-daling gumawa ng corruption yan. Every mo na nakakaroon nila pera ng taong bayan. Hindi naman nila pera yun eh. Pera ng taong bayan yan eh. Kaya kita mo, pwede sila magbigay ng 13 month pay, 14 month pay, gold. Bakit? Hindi naman nila pera yun eh. Pera ng Pilipinas yun eh. Para bumango sila, pamimigay nila. Pero pera ng taong bayan yun. Ginagamit nilang mga pondo. Taong bayan yun eh. Kaya nandun ang korupsyon sa government. Walang government employee na hindi corrupt. Kasi government employee ako. Simpleng korupsyon, oras. Oras lang. Papasok ka, pagpasok mo, kausapin mo yung kaibigan, sabihin mo. Pagpapansin mo sa umaga, ipansin mo yung sa akin. Pag uwi ko, ipansin mo na rin yung out ko. O di ba grabe and corruption? Tapos, ang agap-agap mo umuwi, late na late ka naman pumasok. Ganun ang government. Ganun kami, ganun ako eh. Kaya sabi ko, Lord, alisin mo kami dito, impyerno itong lugar na to. Kaya nung nagre-resign ako, dami nagtataka sa akin. Pag ka nagre-resign, meron ka pa namang nandun ako sa kumbaga sa dun eh. May tawag dun eh. Plantilla. Nasa plantilla ka, hindi ka na maaalis dun. Lalaki ng lalaki. Ba't ka magre-resign? Ako, ayoko na rito. Asa ka pupunta? Sa langit. Hindi ka makakasunod dun ako pupunta.
Ayun yung boss ko, mga sa akin yung boss ko. Ba't ka mag-release sa akin? May pupuntahan ako, big time to eh. Ikaw mo ko rato, sabi niya, sama mo ako. Okay, hindi ka makakasunod niya, hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Hindi ka makakarating na napaka-tipot ng pinto ang papasukan mo, hindi ka kasya doon. Sama mo ko dyan. At hindi ka nga pwede. Hindi ka pwede doon. Pagdating talaga sa may pagkakakitaan ng pera, sama talaga. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang talagang huwag kang umibig sa salapi. Hebrews 3:5. Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mahirap yan. Lalo na sa government ka. Ang hirap niya kasi easy money yung lugar na yun. Hindi mo, regular pa lang ako ha. Nakatira na ako ng 50,000 ka. Simple-simple lang yun. Wala kakwenta-kwenta. Simple-simple tira lang yun. Titig lang yun. 50,000 na yan. Eh susunod doon, milyunan na. Milyunan na kikitain ko eh. Kaya nung makita ako ng boss ko, sabi niya sa akin, gusto mo trabaho mo. Okay ka eh. Tatakitaan. Oo! Ito yung susi ng kotse ko. Sige, kunin mo kotse ko. Sagasaan mo silang lahat. Ako chief appraiser dito. Sabi ko, eto na yung gustong-gusto ko na mangyari. Nandun yung gold mine talaga eh. I'm on top of the world na eh. Nakamit ko na yung gusto ko eh. Gusto kong yumaman eh. At yun ang nakikita ko pagyaman, graft and corruption. Nandun na ako talaga. Pero tinawag ako ng Diyos eh. Para si Jesus Christ, inilagay ko sa mataas na building ng templo. Sabi ni Satanas, tumahaw ka na. Kasagapin ka ng anghel. Dinala siya doon sa highest mountain na on top of the world na siya. Ayan ang lahat ng kayamanan ko, ibibigay ko sa'yo, sambahin mo lang ako. Ganun ang temptation binigay sa akin. Nasa top of the world na ako eh. Kuha ko na lahat eh. Pero pinili ko, parang si Moses. Si Moses din, magiging ano na yun eh, Pharaoh eh. Pero iniwan niya yung pagka-prinsipe niya, yung pagka-pera, pinili niya yung magiging servants, alipin ng Ehipto. Kasi alam niya yung mas matinding, mas matagal na darating sa kanya eh. Yung buhay na walang hanggan eh. May revelation si Moses na buhay na walang hanggan ng kanya eh. Ganon din ako. Yung lahat ng kayamanan na yung sa mundo, konting-konting, sarap lang yan, konting ngiti lang yan, wala na. Tapos na. Ang gusto ko yung forever and ever, big time ako eh. Kasi bata pa ako, big time na ako. Lahat ng pera ko, pag nagsugal ako, todo lahat yun. So, kaya dala-dala ko yun. Pag nag-offering ako, todo lahat yun. Para sugal lang yan eh. Wala akong takot mawala ng pera, lalo sa Diyos. Nakatatakot mong maagaw ang pag-aari mo. Alam mo, meron kang pag-aari sa langit na eternal. Anong patumbas niyan dito? Anong itutumbas niyan dito? Yung, yung kalayaan mo, yung salvation mo, may kapalit ba na pera yan? Kung tutumbasan ng pera, magkano ba yan? Walang presyo yung salvation. Pag pinaresyohan mo yan, na-disgrasya ka na. Gift nga yan, ikaloob, walang bayad. Ang gagawin mo lang, magtiwala doon sa nagsugo. Kaya wala tayong gagawin, hindi panatiliin natin, pagtiwalaan natin si Brother Manny. Lahat ng aral ni Brother Manny, mananatili tayo. Nalatili tayong tanggapin nyo mo bilang sinugo. Yun talaga ang sistema eh. Pag pinagpala mo yung sinugo, pagpapalain ka, pero pag sinumpa mo, lusumpain ka. Sa Genesis pa lang, sinabi na yun eh. Genesis 12:3. Kaya kita mo, sinasabi ng Diyos, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. Bakit? Lahat yun sinugo eh. Sinugo na naman si Abraham. Sinugo si Isaac ni Diyos, si Jacob, sinugo lahat yun. May covenant lahat ng Diyos yun. Kaya pag sinasabi, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ibig sabihin, ako yung Diyos ng mga isinugo. At ang mga isinugo, may kapangyarihan yan. Ang kapangyarihan yan, ito. Genesis 12:3. Genesis pa lang sinabi na, parang yung pag-aaway ni Satanas at saka ng iglesia. Genesis pa lang yun, sinabi na ng Diyos yun. Simula pa lang sinasabi na, bakit? Alam na mangyayari. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. Sino yung iyo? Yung mga sinugo. Kay Abraham to sinasabi, sinugo si Abraham eh. Susumpain ko ang susumpa sa iyo. At pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa lupa. So pagpapalain niya, magpapala sa kanya. Susumpain niya, susumpa sa kanya.
Kaya ako, na-improve ko na yan, mga kapatid. Lahat na sumumpa sa akin, kaawa-awa ang naging buhay. Lahat ng lumait sa akin, alam mo, ang buhay nila, kaawa-awa. Naghiwa-hiwala yung pamilya, bumaksak yung buhay nila, kahit ubod na niya. Multimillionaire sila, pero bumaksak pa rin. Si Brother Manny, nung laitin, alam nyo nangyari, baksak lahat ng kabuhayan na lumait sa kanya. Eh, sinugo si Brother Manny, nilait mo eh. Eh, pangako ng Diyos. Tignan mo, ang Israel hanggang ngayon nakatayo. Eh, sinugo ang Israel eh. Pero badaan sa apoy ang Israel, papayagan ng Diyos matalo sa giyera. Kaya itong giyera darating na to, matatalo Israel. Mananalo kalaban ng Israel, gagawa ng treaty. Ang mananalo, 7 years treaty. Ngayon, 3 years and a half muna ng Antichrist, magpapakita siya ng kabutihan. So, solve niya lahat ng problema ng mundo, magiging mabait siya, mabuti. Meron siya kapangyarihang pakikita. After 3 years and a half, tatayo na siya sa temple of Solomon. Mag-aalay na siya doon ng alay ng mga hayop. Tapos i-declare na niya sarili niya na siya yung Diyos. Pagkatapos ng 3 years and a half na yan, tatago niya ang Israel at ang ibang mananampalataya na hindi mamamatay. Pagkatapos nun, ira-rapture din sila. Tapos bababa na ang Panginoon, sama tayo. Papatayin ng Diyos lahat ng lulusot doon sa Euphrates ng mga kings of the north. Usually, ang kings of the north ngayon, kita na natin, yung Russia, yung China, North Korea, at Iran. Puro nasa north yan eh. Puro lahi ng mga yellow skin na China. Yellow skin yan eh. So, kita na natin talaga yan ang mangyayari. Lulo ngayon, papatayin ng Panginoon lahat yan. At ang dugo daw, aabot sa bridle ng kabayo. Hindi naman totoong bridle ng kabayo. Ang ibig sabihin lang doon, talagang milyon-milyon ang mamamatay na tao noong araw na yun. At sabi sa Isaiah, 7 buwan ililibing ng Israel ang bangkay. At saka yung mga vulture sa langit, nakakain ng bangkay, magsasawa, kakakain ng bangkay. Gaano karami yun, mga kapatid? Eh, napakalapit na yan. Kaya tayo, magpakatatag tayo sa pananamala. Simple lang naman eh. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. Hindi maging tapat ka hanggang wakas. Amen.